flowers of fall to the fragrance of spring. Every creature unique in the song that it sings, and all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Sing indescribable, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Sing indescribable, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. Hallelujah. Let's give our hands to the Lord for praises. Hallelujah. Prayer for country leaders. Kawikaan 21, verse 1 to 3. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang tao, kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakasaliksik ng puso. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh
kaysa mga handog ang mga gawang katwiran at makatarungan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago noon hanggang ngayon sa kasalukuyang panahon. Na Ikaw ang aming Diyos na nakasaliksik sa aming puso't isipan. Kaya nga humingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa pamagitan ng aming isipan o sinasalita. Lahat sa iyo ay hayag sa iyong paningin, lalo na sa kasalukuyan sa bansa na kung saan sila ay nagkampi-kampi, hindi nagkaunawaan ang aming mga politiko sa aming bansa. Nagkaiba-iba ang kanilang prinsipyo. Kahit sa mga social media, nagbangayan lalo na sa kontrobersyal sa korupsyon, kriminalidad, droga. At sa pangyayari sa West Philippine Sea, agawan ng teritoryo sa isla. Ang lahat nito, O Diyos, ay hayag sa iyong paningin. Kami patuloy ng susumamo humiling, naway hindi ito magdulot ng kaguluhan sa aming bansa. Bagkus ito ay may kaayusan sa pagpupulong ng namumuno sa bawat bansang kalapit sa karagatan ng aming bansang Pilipinas. At ganon din, O Diyos, naway manumbalik ang magandang relasyon ang bawat hanay ng aming gobyerno na magkakaisa sa layunin para ikalago sa ekonomiya sa aming bansa. At manumbalik muli ang tiwala sa mamamayan ng mga turista at mamuhunan dito sa aming bansa, upang dumami pa ang mga hanapbuhay, upang matugunan ang pangailangan sa mga kababayan. Hiling namin, Panginoon, naway patuloy mapamahalaan ng aming presidente na si Bongbong Marcos na hindi siya magkamali sa kanyang mga plano at desisyon para sa ikabubuti sa aming bansa. Lalo na ngayong may kasong patungkol sa flood control project, hiling namin naway may kaayusan ang lahat. Patuloy kami nagtitiwala, walang imposible kung loloobin mo, O Diyos, na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kami ay umaasa, ikaw lamang ang iyong biyaya na darating para sa bansa na magkaroon ng pagbabago, na hindi na maulit ang pangyayaring korupsyon sa aming bansa. Dalangin din namin, O Diyos, ang bansang Israel sa kasalukuyan ay hindi namin alam ang mga pangyayari sa Israel, ngunit lahat ito ay hayag sa iyong paningin. Ang aming kahilingan ang for protection sa buong bansang Israel na mailayo sa anuman sa bantang kaaway, terorismo, pananakop. At dalangin namin ang patuloy na karunungan mula sa iyong banal na presensya na patuloy mapamalaan ni Prime Minister Netanyahu ang bansang Israel na naayon lamang sa iyong kalooban. Na hindi rin siya magkamali sa kanyang mga plano at desisyon para sa ikabubuti sa lahat ng mamayan ng Israel. Naway, Panginoon, ng aming mga panalangin, may katugunan sa takdang panahon na naayon lamang sa iyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Yeshua ng aming tagapagligtas. Amen. Exalted, He is exalted on high. He is exalted, for great is the Lord. Let all the nations say, exalted, He is exalted. Sing blessing. Blessing and honor, glory and power unto the Lord be praised. Sing with a chorus resounding before us, holy is He.
His name, His name. Exalted, He is exalted on high. He is exalted, for great is the Lord. Let all the nations say, exalted. He is exalted. Blessing and honor, glory and power unto the Lord be praised. Sing with a chorus resounding before us, holy is His name. Blessing and honor, glory and power unto the Lord be praised. Sing with a chorus resounding before us, holy is His name, His name, His name. See Yahweh, Yahweh, holy is your name, Yahweh, holy is your name, Yahweh, holy is your name, Yahweh, holy is your name. Blessing and honor, glory and power unto the Lord be praised. Sing with a chorus resounding before us, holy is His name. Sing blessing, blessing and honor, glory and power unto the Lord be praised. Sing with a chorus resounding before us, holy is His name, His name. Yahweh, holy is His name. Yahweh, holy is your name, Yahweh, holy is your name, Yahweh, holy is your name, Yahweh, holy is your We will pray for the church and the church leaders. Let me read first. Keep watch. Acts 20:28. Keep watch over yourselves. This is for the leaders. And all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Amen. Let us pray. Praise God. Hallelujah. Father God,
We come before you, O Lord, to worship you today, to glorify your name, O Lord. As a church, O Lord God, katulad nga ng aming narinig in our devotion, O Lord God, each of us, O Lord God, we have role in this church, O Lord God. Walang talento, O Lord God, because you created in a special way. You created us, O Lord God, through your breath, O Lord God. We have talent. Every one of us has talent, O Lord God. As a church, as a body of the church, O Lord God, as a body of you, Jesus Christ, as your body, let us be useful in your church, O Lord God. May command ka, O Lord God, in Matthew 28, make disciple, O Lord God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, ang bawat role namin as your disciple, O Lord God, ay magampanan namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na bilang anak mo, bilang body of the church, O Lord God, ay magampanan namin ang mga role na binigay mo sa amin, ang mga talent, O Lord God, na binigay mo sa amin, ay gamitin namin, O Lord God. Ano bang hindrances, Panginoon? Ano bang circumstances in our lives, O Lord God, that hinder us to work for your church, O Lord God? Help us, O Lord God. Help us to fight for those hindrances, O Lord God, through your Holy Spirit, through your help, O Lord God. Help us, O Lord God, to be useful in your church, in your body, O Lord Jesus. Hallelujah. Hayaan mo, Lord God, ang aming mga pinagkukunan ng ang mga trabaho, ano bang businesses, ano mang pinagkakaabalan namin, all this business in this world, ay hindi maging hadlang, Panginoon, para ikaw ay paglingkuran namin as your body, O Lord God. And as for the leaders, O Lord, of this church, O Lord God, bless them, O Lord God. Give them, O Lord, all the wisdom they need, O Lord God, para mag-glorify ka, O Lord God. To lead these people, O Lord God. To shepherd these people, O Lord God, na binigay mo sa bawat leaders na hawak. Especially for the LOL Cup this coming 2026, for the LOL Cup, O Lord God. Hayaan mo, Lord God, ang bawat facilitators, ang bawat leaders ng LOL Cup na ito, O Lord God, bigyan mo sila ng knowledge, wisdom na nanggagaling sa inyo. O Holy Spirit, empower them, O Lord God. Ano man, Panginoon, ang purpose, Panginoon, ng LOL Cup na ito, O Lord God, will serve, O Lord God, this coming 2026. Kung ano man, Panginoon, ang nais ng iglesyang ito for this LOL Cup, O Lord God, ay mangyari, Panginoon, according to your will, according to your way, Panginoon. Hallelujah. Ang aming mga deacons, O Lord God, give them wisdom, strength, Panginoon, O Lord God, upang mapangunahan nila ang COG Bacoor, O Lord God. Kilala mo sila, Panginoon. Kilala mo kanilang mga pangangailangan, ang mga ministry heads, Panginoon. Ano bang pagkukulang namin, Panginoon? Hayaan mo, Lord God, na ikaw ang magpuno nito, O Lord God. Hayaan mo, Lord God, na bigyan mo kami ng lakas ng loob para magampanan namin ano man ang pinagagawa mo sa amin sa COG Bacoor, O Lord God. Dalangin din po namin, lalo na po ang aming mga pastors, O Lord God, ang leaders ng church na ito, O Lord God, na nangunguna, O Lord God, to lead us, to shepherd us, O Lord God. Turuan mo sila, Panginoon, ang kanilang mga oras, Panginoon, O Lord God, magkaroon sila ng tamang oras sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ang kanilang kalusugan, Panginoon, O Lord God, parati mo silang alagaan, Panginoon, sa iyong mga kamay, O Lord God. Salamat po, aming Ama. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Yeshua na aming tagapagligtas. Amen. When I think of the cross of Christ, praise begins to rise, praise begins to rise. When I look on the Lamb, the wound
Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. When I recount the cost of grace, you bought my sin and shame. I'll never be the same. When I look at my life, how good you've been. Oh, I can hold it in. I'll never hold it in. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How can my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude, endless gratitude. For He defeated death, and He reigns above. No grave could hold His love, no grave could hold His love. When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude, oh endless gratitude. For He defeated death, and He reigns above. No grave could hold His love, no grave could hold His love. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing of all You've done for me? For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood, and the King is still the King. Hallelujah. Let us pray for our family and the community which we settled in. Hayaan niyo munang basahin ko ang Lamentation 3:22. Sabi dito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Let us pray. Ama naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito. We come before you with a grateful heart, seeking your divine guidance and protection for our family. Please surround us with your love and shield us from harm. Let us navigate challenges we face
and give us wisdom to make decisions that honor you and strengthen our bonds to you. Lord, we trust your promises for our daily needs. Provide us according to your abundant grace and reassure us that you are our provider. Remind us that we can find comfort and security in you, knowing that you care for us and will meet our needs each day. As we journey together, may our heart be filled with faith, hope, and love. Help us to grow closer to you, to each other, and may our family be a reflection of your life in this world. Lord, we also lift up to you our community. May we be as your ambassador in order them to know that you and to accept you as their Lord and Savior. Let us be like salt and paper and light, salt and light to the changing world. Thank you, Yahweh. We bring you back all the glory and honor. In Yeshua's name we pray. Amen. Amen. Do you feel the world is broken with you? Do you feel the shadows deepen with you? Do you know that all the dark won't stop the light from getting through with you? Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? It is a new creation coming. It is the glory of the Lord to be the light within our midst. Is it good that we remind ourselves of this? Everyone sing. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's ruler and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He is. Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hope forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's ruler and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, from every nation and tongue, he is great as a kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory?
voice, let's declare. He is, is He worthy, is He worthy, He is, He is worthy, He is worthy, He is. Hallelujah. Can you sing that chorus one more time? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's rule and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy of this? Let's declare it. Let's declare it. He is. He is. Is He worthy? Is He worthy? He is. He is. He is worthy. He is worthy. He is. We give you all the glory and the praise, Lord God. Hallelujah. Join me in praying for our offering and tithes. Abba Father, so loving, so compassionate, sovereign and gracious, thank you for the gift you bestowed upon each and every one of us, the gift of your only begotten Son, the gift of life in Christ Jesus, and we received it by grace. In Christ, with the power and guidance of the Holy Spirit, we offer our lives to you. Holy Spirit, empower, strengthen, lead us as we offer our inner selves to you. We offer our hearts to you. Our hearts that loves you with all our hearts, with all our strength, with all our souls. Hearts that delight to obey the Torah. Our minds transformed, renewed, and set on things above. Eyes that fixed on Jesus, hands lifted up to praise you and reaching out to those in need. Feet to bring good news, proclaim salvation, spreading God's message. By your grace and mercy, make us worthy of the calling you had for us. Father God, thank you for blessing us abundantly, blessing seen and unseen, for providing our daily needs. With grateful hearts, we thank you for all the blessings, the gift of work and businesses. Cheerfully and willingly, we offer our tithes to you. May our offering be an expression of our love for the furtherance of your kingdom. Bring our finance team and help them manage your blessing with diligence and integrity. Thank you for your goodness and faithfulness. In Yeshua's name we pray. Amen.
I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Praise the Lord. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Okay, praise the Lord. Purihin po ang Diyos, ha? Purihin ang Diyos. Sa kabila ng ating kabisihan, na po, nararamdaman po natin yan, no? At pati ang mga lokbutan natin, no? Involved po dyan, no? Okay? Sige po, magbatian muna tayo, no? Batian tayo, no? Kung anong gusto nyong bati lang gawin niyo. Pwede niyo po lapitan sila, no? Pagkakataon niyo na po, kasi po sa susunod na taon na iiwan na natin ang 2025. Sige po, lapitan niyo sila. Yan, para madama nila ang inyo pong taus-pusong pagbati sa ating mga kapatiran. Ayan. Oh, salamat po, ha. Sige po, makakabalik na po kayo sa inyong mga salungkwit na po ang silya ninyong kinaupan. Okay, masaya tayo, hindi tayo nalulungkot. Araw ng kasiyahan natin. At bago tayo magsimula, makakaupo na po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo muna po ay sumandaling yumuko at muli tayong manalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Nadarama namin, Panginoon, ang iyong dakilang presensya. Sa umagang ito na nakikipamuhay sa bawat mananampalataya ang banal mong Espiritu. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sapagkat patuloy ka nagmiministeryo, nagpapaalala ka sa amin, tinutulungan mo kami kung ano ang dapat naming gawin. Aming Diyos, ang naisin mo sa buhay namin, ikaw po ay parangalan. Sambahin ka namin at paglingkuran. Aming Amang Banal, nihiling ko po sa umagang ito, pagpalain mo po ang mga kapatiran narito at ang mga kapatiran namin na nasa iba't ibang probinsya o alinmang bahagi ng Pilipinas, Ama. Anuman ang kanilang pinagkakaabalahan, anuman ang kanilang sitwasyon sa oras na ito, pagpalain mo po kami, Panginoon, sa buhay na ito, O Diyos. Salamat po, Ama. Ikaw ang mag-iingat sa amin. Ikaw ang magbibigay ng lakas sa amin. Ikaw ang aming tagapagturo.
at ipaunawa mo sa amin ang bawat salita na amin pong pagtutuunan ng pansin mula sa unang aklat, Kabanata 2 ni St. John, Amang Banal. Samahan mo kami hanggang sa matapos namin, Panginoon, ang panambahang ito. Muli po, Panginoon, muli sa aming puso. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka at luwalhatiin ka. At pasalamatan ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na hindi na nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Aming Diyos na tapat. Sa iyo ang kapurihan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise the Lord. Ang sarap namang palakpakan ng Diyos. Okay, nakikita niyo po sa inyong screen ang aklat po ni Juan. Ano po? Ang story po nito na makikita niyo po at mapapatunayan na ito po isang alagad ng Diyos na nag-testify. No? Tayo po ay mga alagad ng Diyos. Amen po ba? Tayo yung mga believer, tayo yung mga mananampalataya. Na katulad ni Juan, no? Na naging isang leader ng iglesia. Sa sitwasyon po ni Apostol Juan, nang siya po ay ipatapon, no? Sa isla po ng Patmos. Kung tayo po ang lalagay sa sitwasyon niya noong mga panahon na yun, ano po ba ang madadama natin? Punong-puno tayo ng kalungkutan. Halimbawa ako, kung ako'y mapupunta at ipapatapon ako sa isang isla, na wala man lang akong makausap, kung hindi tangi ang Diyos lamang, mga kapatid. Pero sinikap po ni Apostol Juan na siya po ay gumawa ng sulat. Hindi nga lang po nabanggit sa Bible kung kanino niya ito pinadala, kung sino po nagdala nito. At mapalad tayo, umabot po hanggang Bacoor, Cavite. Amen po na. Ang letter na ito. At bubuklatin po natin kung may mga Bible po kayong dala, no? Kung gusto niyo po na magbuklat sa wikang Ingles, o anumang interpretasyon po ng inyong mga Biblia na kung saan doon kayo magiging alwan na mauunawaan niyo po. Pero ito po'y isinalin natin sa wikang Tagalog. Sinulatan ni Apostol Juan ang mga mananampalataya, ang pamilya. Tignan niyo po na yung senaryo ng kwentong ito. Upang maipaabot niya po kung ano ang nilalaman o concern po, o pamanhik na dapat niyang ipaabot sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang unang mga talata at ang title po nito. Last Sunday po, sino po yung nandito ng last Sunday? Taas po ang kamay. Ilan lang po, no? At ngayon po, nandito kayo, no? So, nagpapasalamat po ako, mga kapatid, no? Sa kabila ng kabisihan ng mundong ito, na po ang Diyos nagpapaalala sa atin. No? Kaya tayo nandito, nais ng Diyos, na busugin tayo ng Diyos ang ating pagkain pangkaluluwa. Kasi po, sa susunod na mga araw na naman yan, lumipas po, busog na busog ang ating physical. Amen po ba, no? Iba't iba ang kinain nating pagkain physical. At meron pa po naghahandog, na tinatawag na dessert. Tama po ba? Kapatid, dessert. Sa iba, pamutak. Sa iba, panghimagas.
At sa iba naman, pang-alis uyam. Napakarami pong interpretasyon. Ano po? Pero isa lang po yun. Ano po? Dessert lang po yun, mga kapatid. O, punong-puno, no? Ang kalangnan natin, busog na busog po physically. Ngayon po, kakain tayo ng pagkain pangkaluluwa natin. Si Kristo ang tagapamagitan. Sabi po dyan sa 1 John chapter 2, mga anak, tumigil po tayo last Sunday po, no? Sa verses 20 po, no? Pero minarapat ko po, no? Ito po balikan natin at nang mailahad natin po ang nilalaman ng sulat na ito ni Apostol John. Okay, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kung hindi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksiyan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Talatang 11. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa, lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Susunod na talata, sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyo mga ama. Pakinggan po natin, ha? Church. Anak, ama. Okay, sapagkat kilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat kilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan
o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat na nasa sanlibutan, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay nito ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi nating tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, o hindi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. At ito naman ang ipinangako ni Kristo, uulitin ko po, ang buhay na walang hanggan. Siya lamang po mga kapatid ang nangako nito. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Ang gabay po natin, huwag natin kakalimutan mga kapatid. Ito po ang maglilid sa atin. Gayunpaman, ang Espiritong ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, listen church, the Word of God, ang salita ng Panginoon. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya. Excuse po mga kapatid. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang pahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, mga kapatid, tingnan niyo po yung instruction ng Diyos, ha? Manatili kayo kay Kristo.
28. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Huling talata, 29. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, ang instruction po ng Panginoon, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung last verse, mga kapatid. Huwag mo muna tatanggalin, mga kapatid. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito po'y pagpapatunay, no? Ay anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tingnan niyo po, maliwanag na maliwanag po, no? No? Maliliwanagan tayo. Ang sabi niya, no? Yan ang magpapatunay sa atin. Yung sumusunod lang po. Kapag ka sinusunod natin ang batas ng Panginoon at kautusan at tuntunin ng Diyos, yan ang magpapatunay na tayo po'y tunay na anak ng Diyos. Amen. Balik po tayo, mga kapatid. Sige, Dr. Luke. Balikan natin, no? Sa number 1. Yan. Roman number 1, kapatid. Sinulat ni Apostol 1 ang tungkol sa tagapagligtas. Sa mga talata pong ito, no, makikita po natin, no? Sabi po ni Pablo. 1 Timothy, brother, balik mo, pakibalik lang. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Tignan niyo po, literal po yan, ha? Maraming nagsasabi na hindi nagkatawang tao. Maririnig niyo po yan, ha? Pero hindi na po natin mention kung anong mga churches po yan. Iginagalang din po natin sila. Tignan niyo po, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Nagkatawang tao po siya, sinasabi po sa Biblia. Verse 6. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Mga kapatid, dahil sa salita ng Diyos. Ako, ikaw, tayong lahat ay tinubos na nag-iisang Diyos. Kaya po kung meron man kayo narinig, no, nababalitaan sa iba't ibang church na hindi raw po nagkatawang tao ang Panginoon, kayo na lang po ang nakakaalam nun. Sapagkat iisang Diyos lang ang lahat ng ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Iginagalang natin sila. Nire-respeto natin sila. Okay? Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon.
Okay? Ang takdang panahon po na binabanggit ng si Kristo po'y mapako sa krus. Mga kapatid, huwag mo nating kakaligtaan, no? Kasamang naipako. Kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Upang ang tao ay hindi na magkasala pang muli. Amen. Mga kapatid, kaya kasuklam-suklam sa Diyos ang kasalanan, ang kasamaan. May pit na ipinagbibilin po ng Panginoon sa mga tumayo, apostol, alagad, at maging mga propeta. Susunod kapatid. Isinulat ni Apostol Juan ang tungkol sa tagapagligtas. Kasama po nun, nakaakibat po sa liham na ito. Sa mga talata, siya ang nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Binanggit niya po yan sa 2 talata. Una, siya ang nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Sa mga talata pong ito, buksan natin kapatid. Sapagkat siya ay namatay dahil sa kasalanan ng mga naligtas. Tayo naligtas, namatay si Kristo para tayo iligtas. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Paulit-ulit po na ipinapaalala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama. May namamagitan, si Jesucristo, ang matuwid. Pambihira mga kapatid, no? May tagapamagitan pa. Anak, si Kristo papunta sa kaharian ng Ama. Hindi po nagpapabawaya ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi nagkulang ang salita ng Panginoon upang tayo mapag-ingat na huwag madumisan ang kaligtasang ibinigay sa mga mananampalataya at ibibigay pa sa mga taong tunay na magsisisi at tatalikod sa kasalanan at magbabalik loob sa Panginoon na may bigay ng lahat ng ito. Okay? Talata. Susunod, kapatid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. In verse 24, sapagkat siya ay namatay dahil sa kasalanan ng mga taong di paligtas. Yan, ang haba po ng habag ng Diyos sa mga taong matitigas ang ulo. Sapagkat siya ay namatay dahil sa kasalanan ng mga taong di paligtas. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya po may pagkakataon pa mga kapatid, ha? Okay, kakumustahin ko lang po ang mga magulang ninyo. Ang mga lolo't lola ninyo. Ang mga kapatid ninyo. Manugang at apo, kamusta na po sila? Dapat po marinig din nila ang salita ng Panginoon. Siya ang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi kayang gawin ito ng tao. Ang eternal life po mga kapatid ay nakabase sa inyong pananampalataya.
Ang pananampalataya ay kaloob din sa atin ng Diyos. Kaya natin pinaniwalaan ang buhay sa kabilang buhay, ang eternal life. Siya po ang nagbigay nito, mga kapatid. Sa talatang 24, pakaingatan ninyo sa inyong puso. Nang marinig ninyo ito, mga kapatid, ingatan nyo na po. Amen? Marinig mo ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Ingatan mo na yan. Kapatid, kaibigan, huwag mong hayaan na ito'y madungisan sapagkat ang ating Diyos ay banal. Amen? Nais niya tayo po ay mamuhay na may kabanalan. At tandaan po natin ang mga taong namumuhay, ang mga mananampalataya namumuhay sa kabanalan, lumalayo sa kasamaan. At itinutuon ang kanilang paningin sa salita ng Diyos. Pangatlo, at tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po yung mga mananampalatayang lumalakad, namumuhay sa kabanalan. Kaya po ingatan natin ha, amen po ba? Ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Ingatan po natin mga kapatid. 25. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Next. Isinulat ni Juan ang katiyakan, assurance. Katiyakan ito na tanging si Jesus ang tagapagligtas. Ang gabay at patnubay sa mga talatang sumusunod, tayo ay dapat sumunod sa Diyos. Yan po yung makikita niyo, no? Assurance po ito, ha? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, dalawang pinakamahalagang dakilang kautusan ng Diyos. Una, mahalin mo ang iyong Panginoon ng buo mong puso. Buo mong kaluluwa. Buo po ha? Buo mong kaluluwa. Titignan niyo po yung ginagamit po na word, no? No? Sa mga binabanggit ko po sa inyo, no? Mahalin mo ng buo mong puso ang Panginoon. Ng buo mong kaluluwa. Ng buo mong lakas. Bakit po? Sapagkat alam ng Diyos na may kahati ang isang mananampalataya sa pagmamahal niya sa Diyos. Kaya po, very specific po ang binabanggit ng salita. Ito po'y relasyon ng buo mong puso. Binabanggit niya po, hindi pangkalahatan, kung hindi individual. Ikaw at ang Diyos. Ako at ang Diyos. Pangalawa, sa dakilang kautusan ng Diyos. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Pinakatugatok po yan ng kautusan ng Diyos sa atin. Saan ka man magpunta, kapatid? No? Bumalik ka sa pinanggalingan mo, sa Amerika, no? Sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, saan man bahagi ng daigdig. Ikaw at ang Diyos ang magkasama.
Hindi naman tayo kasama na po eh. Ano po, bumalik ka sa pinagtatrabahuan mo, ang tanging kasama mo ay ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya po, ulitin ko po, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Bumalik ka sa Amerika, kapatid, na? Sa Australia, Canada, o saan man. Kapatid, ang mga taong nasa iyong paligid ang binabanggit ng salita ng Diyos. Kapwa mo yan. Kapwa-tao mo yan. At lalo na sa inyong tahanan, may asawa ka, meron kang lolo at lola, mga anak at apo. Kapwa-tao mo yan. Amen? Ang instruction ng Diyos, kautusan ng Diyos, mahalin mo sila. Kung gaano mong pinakamamahal-mahal ang iyong sarili, ang nais ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Hallelujah! Next. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos. Ang sabi po sa sulat ni Apostol Juan, sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Okay? Katulad po na ng mention ko, mga kapatid, na mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong puso. Wagas po yan, no? Kung pagkasinunod natin yan, okay? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong kaluluwa, ng buo mong kaisipan, at ng buo mong lakas. Yan po ay tinatawag na wagas na pagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Amen. Dapat nating mahalin ang Diyos at ang bayan niya. Kung minamahal natin ang Diyos, minamahal din natin ang bayan ng Diyos. Sino po ang bayan ng Diyos? Tayong mga mananampalataya. Tayong magkakapatid sa iglesyang ito na tunay na nagmamahalan. Amen. Ang sarap naman palakpakan ng salita ng Diyos. Dapat nating mahalin ang Diyos at ang bayan niya. Sa mga talata pong ito, no? Titingnan po natin. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kung hindi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman. Pagmasdan niyo po, no? Pakinggan po natin ang salita ng Diyos po, no? Napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo. At nakikita rin naman sa atin, nagre-reflect po, meron pong transformation ng salita. No, kapag daw po paulit-ulit natin naririnig, pinag-aaralan, binabasa ang salita ng Diyos. No? Tingnan niyo po yung kadiliman na tinanggalingan natin. Nawawala na po. No? Makikita niyo po, no? At lumiliwanag ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. May transformation po, no? Manifestation sa buhay ng bawat mananampalataya ang salita ng Diyos.
ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Maliwanag po ba ang salita ng Diyos? Ano po? Pinapakita niya po, no? Ang liwanag at ang dilim. Sineseparate po yan ng Panginoon. Hinihiwalay. Okay, nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Susunod, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid, mapapansin niyo po, no? Inuulit-ulit sa pagsulat ni Apostol Juan, inuulit-ulit niya po para po baksikin po, ha. Tingnan niyo po ang salita. Para paulit-ulit na marinig ng tagapakinig ang instruction ng Diyos, at ito po yung magtuloy-tuloy sa puso, matanim sa puso, at makakilos ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa, lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Dapat tayong mamuhay, hallelujah, dapat tayong mamuhay ng banal para sa Diyos. Talata pong ito. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito. Hantayin po natin, ha, kapatid. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, panatiliin nating malinis ang ating buong pagkatao. Para sa pagparito na muli, no? Wala pong nakakaalam yan, no? Sapagkat ang lahat po niyan, ang amang banal na nasa langit lamang ang nakakaalam. Maging si Jesus Christ, maging ang mga apostol at propelang ang muling pagparito ng Panginoon. Hindi tayo mahiya, no? Pagharap natin sa Kanya, hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Next. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Sandali lang po. Thank you, Lord. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Madali pong maunawaan na ang sinulat po ni Juan. Purihin ang salita ng Diyos. Ang mga sumusunod lang po sa salita ng Panginoon ang siyang magpapatunay sa inyo pong mga sarili na ako ay anak ng Diyos. Next. Hallelujah, Lord. Ang mga pangkat na kanyang sinulatan. Sa mga talatang ito, sumulat si Juan sa mga anak ng Diyos.
Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang sa kanyang pangalan, ang tagapamagitan po natin. Mga kapatid, walang iba kundi si Hesus Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Amen? Kung kilala niyo ang anak, ang Panginoong Hesus Kristo, kilala niyo po ang Amang Diyos na nasa langit. Sumulat si Juan sa mga ama. At ito po ang sabi niya. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Pagmasdan niyo po, no? Mga magulang na sa pananampalataya. Matured Christian po, binabanggit. Buklatin niyo po ang inyong English Bible. Ang binabanggit po dyan, mature Christian. Magulang na sa pananampalataya. Sino po yun? Ang mga matatanda ng iglesia. At ako po'y kabilang dyan. Mga kapatid. Ako po'y mature Christian. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilalanin niyo siya na sa simula pa'y siya na. Next. Sumulat si Juan sa mga kabataan. Sa mga talata pong ito, makikita natin. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Because of the Word of God. Mga kabataan, mapalad tayo. Sa edad natin yan, no? Ako po yung makarinig ng salita ng Diyos. At the age of 41, no, ako po yung nagtatrabaho sa gitnang silangan. Doon ko narinig ang salita ng Diyos. Hallelujah. Doon sa lugar na ipinagbabawal ang Kristyanismo. Mahigpit na ipinagbabawal. Doon pa ako nakarinig ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Tama po ba? Ang mga kabataan po ba'y mahina? Malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos. At napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sinulatan niya ang tungkol sa makasalanang lipunan. Pagmasdan niyo po, no, ang ating sanlibutan. Ganun po ang concern ni Juan maging sa ating pamumuhay. Pamumuhay ng mga mananampalataya. Isinulat niya ang tungkol sa makasalanang lipunan na umiiral sa daigdig at hindi ito nalilingid sa mga alagad. Na po, nakikita nila ito, no? Because of the Word of God. Okay, sa mga salata pong ito, no? 15, 16, 17. Nagbigay po ng babala. Napakabuti po ng puso ng mga tumayong apostol ni Hesus Kristo. Hallelujah. Hanggang sa panahon natin ngayon, huwag ninyong ibigin, sabi po sa sulat ni Juan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kayo na po ang magpapatunay niyan kung ano ba yung pinagnanasaan ng tao, no, sa ibabaw ng sanlibutan. Talatang 16, kasamaang nagmumula sa makamundong sistema.
Okay, paglaruin po natin ang ating isip, no? Habang pinapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Kasamaang nagmumula sa makamundong sistema. Sabi sa talatang 16, ito ang tatlong pinagmumulan ng kasalanan. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Ang pagnanasa ng laman. Ito po, tayo lahat ay namumuhay sa laman. Nasa flesh po tayo, mga kapatid. Kung ano yung gustong-gusto ng laman, ang siya pong pinagnanasaan ng tao. Alam niyo po yan, no? Kayo na po ang magpapatunay yan. Okay? Paglalasing. Okay? Paninigarilyo. Gustong-gusto po ba yan ng laman? Sige po, para mapatunayan natin. Gustong-gusto po ba yan ng laman ng tao? Napakasarap po niyan. Amen po ba? Pagkain na pinagbabawal ng Diyos. Tama po ba? Kung ano yung pinagbabawal ng salita ng Panginoon na makakapinsala sa katawang lupa natin, no? Na sinabi ng Diyos, templo ng Diyos. Bakit dinudungisan ng isang tao? Nakakapagparumi po yan sa tao. At talaga naman po, no? Medyo, medyo drive lang po ako ng konti, mga kapatid. Ang sigarilyo po ba ay makapagbibigay ng sigla sa ating buhay? May maidudulot po ba itong lakas sa ating buhay? At maging ang ating gobyerno po ay sumulat sa gilid ng sigarilyo, sa pakete ng sigarilyo. Nakikita po ba natin? Mga kapatid, nakalagay doon sa gilid ng sigarilyo, government warning that cigarette smoking is dangerous to your health. Amen po ba? Nagbibigay na siya ng babala eh. Pero yung mga sugapa, alipin ng paninig, maging ako po mga kapatid, naging alipin ng paninigarilyo. Kayo po ba'y ganun din? Okay, mga pagnanasa ng laman, kayamanan, karangyaan, kapangyarihan. Mga ninanasa-nasa po ng laman yan, mga kapatid. Sige, tuloy lang po natin, tatapusin lang natin ito. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, susunod, ang pagnanasa ng mata, lahat na nakikita ng ating mga mata. Mga kapatid, ang pagnanasa ng mga mata. Okay, yung una po, lust of the flesh, lust of the eye, at ang pangatlo, ang pagmamalaki sa buhay na ito. Verse 16c. At ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Mga kapatid, salamat po sa iyong matyagang pakikinig. Purihin ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Okay, titignan niyo po yan. Pag-aaralan po ng bawat isa sa atin para po tayo mapanatili natin na maging malinis ang ating puso. Amen. At bumalik man ang Panginoon, no? Bukas, sa isang linggo, isang buwan, isang taon,
o anuman ang kalooban ng Diyos sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, panatilihin po natin malinis ang ating pagkatao. Hallelujah. Awitan po natin ang Diyos, no? Amen. Pwede po ba natin muling palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Let's sing this song once again, confessing and declaring the goodness of God. Amen. When I think of the cross of Christ, praise begins to rise. Praise begins to rise when I look on the Lamb, the wounded Lamb. My hands will lift to Him. My hands will lift to Him. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. When I recount the cost of grace, you bought my sin and shame. I'll never be the same. When I look at my life, how good you've been. Oh, I can't hold it in. I'll never hold it in. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. The King is worthy. Oh, isn't He worthy? When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude, endless gratitude. For He defeated death, and He reigns above. No grave could hold His love. No grave could hold His love. When I think of the tomb, the empty tomb, I'm filled with gratitude. Oh, endless gratitude. For He defeated death, and He reigns above. No grave could hold His love. No grave could hold His love. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How can my heart not sing hallelujah? For the blood is still the blood, and the King is still the King. Isn't He worthy of all our worship? Isn't He worthy of the praises we bring? How could my heart not sing of all You've done for me? For the blood is still the blood, and the King is still the King. For the blood is still the blood,
And the King is still the King, for the blood is still the blood, and the King is still the King. Itaas natin ang ating mga kamay at palakpakan ang ating Panginoon. He is worthy. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Father God, we thank you for this successful worship service. As we close this year with thanksgiving and praise, remind and strengthen us to be obedient through your word, Lord God. Your word is our strength, and we trust in it. We believe in it because you said it, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kalakasan sa buong team, sa buong praise and worship team, sa technical and multimedia team, for the ushers, for the prayer leaders, Lord God, sa lahat ng manggagawa ng simbahan na ito. Panginoon, we thank you so much for your strength and for your guidance. Salamat, Panginoon, sa iyong paggamit ni Pastor Ed sa pagde-deliver ng iyong salita sa amin sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na gabayan mo po si Pastor Ed, bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan, gabayan mo po ang kanyang buong pamilya, buong sambahayan. At ikaw po, Panginoon, ang mag-look over sa kanilang family all the days of their lives. We thank you, Lord God, for your God's grace. As the day draw near, Lord God, as we enter the new year, Lord God, usher us into this new year 2026 filled with hope and strength coming from you, Lord God. Many uncertainties ahead, Father God. Alam namin na hindi namin control ang anumang mga mangyayari sa susunod na taon, pero alam namin at confident kami, Panginoon, that you are the one who is controlling everything. You uphold everything in your hands, Lord God. We trust and we are certain that you are with us. May you find us faithful and obedient for your glory in our own good. At sa aming pag-uwi ngayong tanghali, Panginoon, gabayan mo po kami, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Sa mga hindi po namin kasama, Lord God, sa panambahan na ito, gabayan mo rin po sila, Lord God, bigyan ng malakas na pangangatawan. And Lord, guide us all. And here's our prayer in the mighty name of our Messiah, Yeshua. Amen and amen. Parang hina ng palakpak. Okay, ha? Okay, this coming, meron po tayong, yung ating pang-biyernes na gawain po, no? Naalala niyo po ba yan, no? So, ang nais ko po, no? Para hindi tayo ma-pressure, maging maayos ang ating, wala po muna tayong Friday night worship service, ano po? Para po makapagbakasyon kayo. Pero po sa darating na unang taon po, no? 2016 po, 2026 po. Yung Sunday po, January 4, no? Tapos yung susunod po, yung weekend natin, no? Next year, January 9. Magkikita-kita po tayong ulit, ha? Okay, at ito po ang paalala ko sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga nagpapaputok. Okay? Okay, tapos na po ang ating weekend worship service at ang kapayapaan pong kaloob ng Diyos ay sumain niyong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, God bless you all.